Nagsisimula ang kwento isang umaga kung saan nagtatalo ang mga pangunahing karakter na sina Togo at Poem sa tapat ng paaralan. Bilang class monitor, pinuna ng binata ang maikling skirt ng dalaga at blonde nitong buhok na labag sa patakaran. Giit ng dalaga na walang nilabag pagkat natural na ngayon ang ganitong pormahan, subalit ayon sa binata na masyadong revealing ang skirt nito. Sagot ng dalaga na hindi naman nito nakita ang kanyang pambaba, subalit nakakagulat umamin ang binata na nakita ito ngayon ng 3 beses. Dagdag pa nito na sobrang sexy iyon, kaya dahil sa hiya ay binigyan ito ng gazelle punch ng dalaga at naiinis na umalis. Magrereklamo pa sana ang binata sa pagiging marahas nito, ngunit sa tindi ng pinsala ay napasok na ng kinain. Pagpapasok sa klase, inasar ng mga kaibigan ang dalaga na mabuti dahil di nalaman ni Togo ang pangalan nito, kundi ay tiyak na kukulitin ito ng binata. Sunod tinawag ng guro ang dalaga para sa supplementary exam sa math, at maya-maya lang ay nagulat ito nang pumasok ang binata sa silid. Pinaliwanag nito na may inasikaso ang guro at siya ang inatasan magbantay, subalit sa sandaling nakahinga ng maluwag ang dalaga ay muling nagulat nang umupo ang binata at sumagot din. Pagkatapos nito ay aalis na sana nang makitang hirap ang binata, na dahil sa tingin niya ay easy work lang ang exam ay inasar ang binata kung likas na mahina sa klase. Napinsala ito ng matindi pero tapat inamin na mahina talaga sa academics, kaya't nahihiya din na sa kabila ng pagiging class monitor ay di maging role model pagdating sa grades. Dahil dito ay nag-alok ng tulong ang dalaga na turuan ito, ngunit agad tumanggi ang binata sa puntong walang pagkatuto kung aasa sa iba. Ikinagalit ito ng dalaga at pinuna ang pagiging self-centered ng binata, sinabing pagkatuto ang mahalagang layunin ng supplementary exam, kaya sa huli ay pumayag din itong magpaturo. Habang pauwi pinasalamatan ng binata ang dalaga at nasabing mabait naman pala ito, dahilan para samantalahin ng dalaga ang pagkakataon at humiling na payagan na nito ang kanyang outfit at buhok. Mariing tumanggi ang binata dahil bukod sa pagiging revealing nito ay magandang dalaga din, kaya hindi niya makakaya kung ma-rape ito sa kanto dahil sa suot. Kilig malala si Romansa nang ibunyag ng romantiko na nalaman na rin ang pangalan nito, ngunit dahil na mali sa pagbigkas ng nakakahiyang first name ay tinuruan ng dalaga sa marahas na paraan. Pagsara ng binata sa talangkahan ay napag-alaman ng dalaga na ito ang gatekeeper, at bagamat matapat ang binata sa tungkulin ay pinayuhan nito na mag-aral din ng mabuti. Sang-ayon ito, pero dahil sa paggamit sa first name ng dalaga ay binanatan ulit dahil di naman sila magkasintahan. Sa kabila ng lakas sinabi ng binata na delikado itong umuwi mag-isa sa ganitong oras, kung saan matapos magbiro ng dalaga na ihatid siya ay di inasahan ang agad na pagsang-ayon nito. Hanggang kilig na lang ito dahil buo na ang desisyon ng binata, pero nang banggitin ulit na nakakaakit kasi ang short skirt nito ay muling binanatan. Habang naglalakad, ang dalaga naman ang nagtanong sa pangalan ng binata at nagpakilala. Sinusubukan ng dalaga makipagkwentuhan ngunit masyadong seryoso ang binata, at ipinaliwanag sa dalaga na strikto kasi ang ama kaya naging seryoso ang pag-uugali. Tinanong nito ang binata kung hindi galit sa ama dahil doon na sumagot ng hindi, saka nagtanong kung bakit ayaw nito na tawagin siya sa first name. Pinaliwanag nito na halatang nakakatawa ang pangalan niya, ngunit sagot ng binata na hindi pagkat cute nga iyon. Sunod tinawagan ang dalaga ng ina kung saan nakita ang pagiging mahinhin nito, kaya matapos sabihin ng binata na sobrang cute nito ay di nakayanan ang kilig at binanatan ito. Pagkarating sa bahay ng dalaga ay agad nang nagpaalam ang binata, nang biglang habulin ito ng dalaga na cute sinabing pwede na siya nitong tawagin sa first name, na nauwi sa pagiging first name basis ng mga ito. Habang kinikilig ang dalaga ay napapaisip kung saan ito nakatira, pero di inaasahang magkapit-bahay lang pala sila. Sa gulat ay nilinaw nito kung dito nga ba ito nakatira na inamin naman nito, saka na-realize ng dalaga na kaya hindi sila magkatagpo maski malapit ay dahil maaga pumasok at umuwi ang binata. Isang hapon habang nasa kainan kasama ang mga kaibigan, iniisip ng dalaga ang binata nang tanungin ni Tasaki kung totoo ang chismis na hinatid ito ni Togo. Mariing tumanggi ang kabado, nang biglang sumulpat ang binata at punahin ang mga ito sa violation ng rules. Habang nagpapakilala ang dalawa ay determinado ang isa magsikreto kaya kinindatan ang binatilyo, ngunit sa isip ng binata na nanlalandi ito para iwas parusa ay pinuna ito gamit pa ang first name.
Dahil sa miscommunication ay nagresulta ito sa pagtatalo, kaya napatanong si Tasaki kung kailan pa ang mga ito naging magkaibigan. Sunod na bunyag na po ay ang tawag dati ng dalawa kay Poem noong kabataan kaso naputol ng maging conscious ito, pero tingin ng binata na cute iyon. Dahil naset na ang mood ay inaya ito ng dalawa uminom, pero hindi nagpadala ang romantiko sa tukso at tumanggi na baliin ang rules. Dinaan na ng dalawa sa lakas at inutusan si Poem na ipainom ang kape sa binata, ngunit dahil indirect kiss iyon ay nilagok ng dalaga at napaso sa init. Sunod nagpaalam ang binata, at nilinaw na sa sunod ay magre-report na sa El Presidente. Habang pauwi nagpaalam saglit ang dalaga at bumalik sa binata, at pilit nitong pinaliwanag na hindi naman problem student ang mga kaibigan. Naiintindihan ito ng binata pero giniit na ang rules ay rules at sa sunod na maglakwatsa pag-uwi ay reflective essay na, at nang magpapasalamat na ang dalaga ay sumulpat ang dalawa na nagtanong kung pwede maglakwatsa pagkatapos umuwi. Pinayagan ito ng binata nang biglang nagselos ang dalaga, kaya matapos sabihin ni Tasaki na hindi naman aagawin ang togo nito ay napasigaw sa hiya. Kinabukasan, hinabol ng binata ang tatlo sa violation ng pagtakbo sa hallway nang biglang madapa si Akina. Mabilis itong nasalo ng isang karakter kung saan agad na in love ang marupok dahil pogi, ngunit katakot-takot na sermon ang narinig nito dahil sa kawalang pag-iingat. Dito na dumating si Togo at pinasalamatan ang lalaki, na siya ring pinakilala nito bilang si Yun na health representative sa eskwelahan. Habang nag-flex ang couple, di maiwasan ni Poem na makita ito bilang gang leader dahil sa asal. Nagreklamo ito kay Togo dahil trabaho dapat nito na pagsabihan ang tatlo na bawal tumakbo sa hallway. Inamin ng binata ngunit may counter na nabaliko si Akina at nalimutan nito ang trabaho na tingnan ang dalaga kung maayos ang kalagayan. Agad inalog ng couple ang marupok at tinanong kung may pailay nga ba, at matapos itong umamin ay binuhat nito at kumaripas ng takbo sa nurse office. Kinabukasan, binunyag nito sa akin na dating delinquent si Yu, pero nabago ang istorya ng buhay nito nang maging health representative at sumikat pa bilang hari ng Princess Carrie. Duda ang dalaga sa karisma nito, kaya ipinakita ni Tasaki ang isang marupok na nabiktima nito sa gilid. Dahil dito, habang nagmo-morning speech ang principal ay nakita nito ang romantiko na Princess Carrie siya. Marami ng estudyante ang nagrereklamo sa init at mahihimatay na din ito, nang biglang magpasiklab si Yun na andito lang siya para ipamahagi ang pampalamig. Biglang sumulpat ang binata sa likod na nag-alok ng tulong, kaya habang singbilis ng liwanag ang mga ito sa pamamahagi ay inis na ang dalaga sa pagiging hyper ng mga ito at nahimatay. Agad tinawag ni Tosaki ang dalawa, ngunit naharap ang mga ito sa problema dahil ubos na ang pampalamig. Nagpasya na ang mga ito na dalhin ang dalaga sa nurse office at nagunahan, at sa gitna ng epic battle ay napapaisip na ang dalaga kung sino ang magpi-Princess Carrie sa kanya. Ngunit, dahil parehong timang ang mga ito ay nag-alab ang Saiyan power ng dalaga at binanatan itong pareho ng White Flash. Habang inaasar ng dalawa ang dalaga na na-miss ang chance ma-Princess Carrie, ay bakas ang pinsalang tinamo ni Yo, pero sa isip ni Togo ay cute pa din si Poem kaso marahas lang ngayong araw. Isang araw, muling pinuna ng binata ang maikling skirt ng dalaga kaya humingi ito ng tamang sukat, ginawa nito on the spot kaya nakatikim ng sipa. Sa tanghalian, inasar ng dalawa ang dalaga na jowain na nito si Togo, natutuwa na sa wakas ay may naging kaibigan na itong lalaki lalo't noong mid-school ay war freak ito. Habang naglalakad, biglang sumulpat ang binata sa kahuminto ang mga ito sa vending machine, kung saan napag-alaman ng binata na pupunta ang dalaga sa library. Pagdating sa aklatan ay nainteres ang dalaga magbasa, ngunit ang nagustuhan nitong libro ay masyado mataas. Dito na ito tinulungan ni Seichi, kung saan ang pasalamatan ito ng dalaga ay nalantad ang pagiging wordo. Dito na nakita ng dalaga na library assistant pala ito, dahilan para mapaisip ang dalaga kung bakit lahat ng committee member ay may saltik sa ulo. Nagpapasalamat si Seichi na sa wakas ay nainteres magbasa ang dalaga imbes matulog, at gumamit pa ito ng persuasion para lang magpatuloy itong magbasa. Nag-aalangan ang dalaga dahil di naman talaga book lover, ngunit nag-insist si Seichi at nagrekomenda ng isang libro base sa aklat na nagustuhan nito kanina. Dito na dinagsa ng chicks ang lalaki para sa book recommendations nito, at naiisip ng dalaga na kahit weird ito ay tapat naman kasi sa tungkulin. Kinabukasan, kwinento ito ng dalaga kay Togo at nagulat ang binata na nagbasa ito imbes matulog.
Palusot ng dalaga na nagbabasa din minsan, ngunit matapos sabihin ng binata na masayang matuklasan ang ibang side nito ay kinilig. Inalok ito ng binata na ipapakilala kay Seichi dahil kaklase niya ito, ngunit pagdating doon ay hindi ito makilala ng dalaga dahil isang daga. Formal pinakilala ng binata ang dalaga na nagustuhan ang nirekomendang libro nito kahapon, ngunit sadyang loading ang walang hiya. Giit ng dalaga na hindi ito iyon, habang nagbigkas ng Latin ang nerd loser sa isip na naglalambingan ang dalawa. Babanata na ito ng dalaga, ngunit dito na binunyag ng binata na kapag nakakatapak ang daga sa sanktuaryo ay nagiging honored one ito. Natutuwa ito na nagustuhan ng dalaga ang rekomendasyon, at inamin na likas na introvert at sa library lang nagkakaroon ng confidence. Kinundi na ng dalaga ang pagtawag nito sa kanya na Sleeping Beauty, subalit giit ni Seichi na mas maganda iyon kesa sa poem. Tinanong ng binata kung saan nito nakuha ang palayaw na yon, sinagot ni Seichi na dahil madalas kasi itong matulog, subalit parang mas mainam umano ang Snoring Beauty dahil sa paghilik ng dalaga. Grabing hiya ang dulot sa dalaga, habang nagsimpang binata na kahit humihilik pa ito ay cute pa din. Hinampos ito ng dalaga sa sobrang kilig, at nakikita na nito na may pagka-sarcastic pala si Seichi. Biglang tinira nito ang pagiging zero friends ni Togo at napinsala ito, kung kaya kinundi na ito ng dalaga. Sa halip mag-sorry inasar ito ni Seichi na napaka-defensive nitong kasintahan, dahilan para paliparin ito ng dalaga sa labas at mawala sa full glory. Maya-maya, sinubukan ni Poem na pasayahin ang binata, ngunit nalungkot ito nang maisip na wala siyang friend gaya ng sabi ni Seichi. Bahagyang tinapik ito ng dalaga na sinabing di ba friends umano sila, dahilan para matuwa ang binata na parang nakatanggap ng malita. Habang nagtatago ang kamatis ay inasar ito ng mga kaibigan na type si Togo, at sa sandali ding iyon ay nagkaroon ng 3 kaibigan ang binata. Isang araw sa tanghalian, problemado ang dalaga dahil nawawala ang baon nang biglang sumulpat ang binata. Matapos sabihin ng dalaga ang problema ay nag-alala ang binata kaya agad naghanap ang mga ito, ngunit pagkarating sa silid-aralan ay walang nakita doon. Ayon sa dalaga na hindi naalalang nilabas ito sa bag, dahilan para maloka na ang binata at sabihing may nagnakaw nito. Sambit ng dalaga na masyadong OA iyon, pero ayaw paawat ang binata kaya nagsimula ang mga itong mag-imbestiga. Nagpunta ang mga ito sa nurse office pagkat ginamo kanina ng dalaga ang sugat, kung saan dahil takot itong hugasan ang sugat ay sinipa siyo. Dahil wala din dito ang baon ay sunod nagpunta ang mga ito sa library, kung saan kinumpirma ni Seichi na pumunta ang dalaga kanina para isauli ang libro. Ayon dito na malabong may kumuha ng baon nito dahil sa kanya lang focus ang mga chicks, subalit hindi naniniwala ang binata na giniit na baka may secret na stalker ito. Dito na biglang napangisi ang leche na sinabing imposibleng may mang stalk sa dalagang ito, nagresulta para batukan ito ng dalaga bago umalis. Para sa sunod na spot ay nahihiya ang dalaga, ngunit dahil mapilit ang binata ay sumigaw ito na sa restroom iyon. Dahil seryoso ang personalidad ay insensitive din ang binata sa mga usapang confidential na dapat, dahilan para samplein ito ng dalaga sa hiya bago magpatuloy sa paghahanap. Habang nag-uusap ay napag-alaman ng binata na mahilig ang dalaga sa bulaklak, at dahil sa mga pambobola nito sa dalaga ay kinilig ito at nagutom. Nagkasundo ang mga ito na pumunta na sa kantin, kung saan pagdating doon ay sinalubong ang mga ito ni Tasaki at Akina. Napatanong si Tasaki kung saan galing ang mga ito, kaya ipinaliwanag ng dalaga ng pagkawala ng baon at ang naging paghahanap dito. Nabanggit ni Tasaki na marahil ay dumaan ang mga ito sa nurse office at library, kaya naloka na ang binata at naghinala. Tinanong nito si Tasaki kung paano nito nalaman, na sumagot naman na dahil kasama ang dalaga buong araw. Nagpalakas ito sa hinala ni Togo, kaya kahit ayaw masaktan ang damdamin ni Poem ay inakusahan si Tasaki na ito ang kumuha ng baon. Nagugulat ito malala ngunit piniling makisakay at nag-Kato Kid outfit pa, at kahit halata na nakikipaglokohan lang ito ay sadyang madaling maniwala ang binata. Habang nasa ibang dimensyon ang dalawa, tinanong ni Akina ang dalaga kung bakit hindi ito sama-sama sa kanila sa tanghalian pag may baon, na halatang may gusto naman pagtakpan. Dito na biglang pinatawag ang dalaga sa labas dahil nandirito ang ina nito, kung saan pagkarating doon ay saka natin na pag-alaman na nakalimutan pala ng ina nito na ilagay ang baon sa bag. Napakyut ng ina nitong si Yumi na bunny baby ang anak,
kaya naman labis na nahihiya ang dalaga sa sitwasyon. Nang magpakilala ang binata, agad naloka si Yumi at sinabing ito pala ang laging bukang bibig ng anak. Wala nang mapaglagyan ang hiya ni Poim lalo na nang ipakita ng ina sa mga kaibigan ang baon, na nakadesinyo pala ayon sa cute na anime na paborito ng dalaga na siyang gusto nitong pagtakpan kanina pa. Maya-maya, habang lugmok pa din ang dalaga ay sinabi ng binata na wala itong dapat ikahiya, pagkat maging siya ay nanunood din ng cute anime na paborito nito kasama ang kapatid. Kwinento ng dalaga na nakasanayan na ng ina na ipagluto siya ng may temang anime, kaya kahit pa nakakahiya na malantad ang genre type niya ay di ito masabihan na tumigil pagkat matindi ang effort na binibigay. Dahil dito, bamanat ang binata na sobrang bait nito bilang anak at bagay dito ang cute na baon, kung kaya sobra-sobra na ang pagkahiya ng dalaga.